Itin mo po ang bibig niya. Realize. Good morning sa lahat, no? Ang topic ko ngayon is, ang title, What is your life? No? Ano po ba ang buhay mo? Sabi ni James o Santiago, hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ano ba ang iyong buhay? How many of us can predict the future? And how many of you can be sure of your life tomorrow? Sure ba kayo? No. May plano ka, but are you sure that you're able to fulfill your plans tomorrow? No. Sometimes you don't even realize these things, but you should realize it now. In Proverbs 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. And ang ma-appreciate ko dito kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag mong ipagyabang ang iyong sarili sa kinabukasan dahil hindi natin alam ang mangyayari bukas. Merong tao balak merong taong balak na mabuhay ng matagal, no? Tulad natin, gusto ko rin mabuhay ng matagal. Subalit, dumating ang kamatayan, 1 week later, walang balak namatay, pero namatay. At daming nabigla, bakit namatay itong taong to, di ba? Napakabata pa, ibig sabihin, wag natin ipagyabang ang ating sarili sa kinabukasan. This is now a reality, no? Noong nakaraang pandemic, di ba? Your life can be snapped off anytime. Malakas ka ngayon, di ba? Bukas, nasa ospital ka na, di ba? Ngayon, wala kang anumang symptoms. Kinabukasan, meron ka ng konting ubo. Nangangati na lalamunan mo, tapos nag-aalala ka na, no? Nagpa-swab ka, nag-positive time, no? Nagpa-swab ka, nag-swab test ka, di ba? Nung nagpa-swab ka, doon ka parang doon ka na nag-full talagang kinakabahan. Kasi nung una, hindi ka pa nagpa-swab, denial ka pa eh. Andito virus, parang gano'n, di ba? So doon ka kakabahan. Kaya maraming tao ayaw magpa-swab dahil sila ay positive. Kung sila ay mag-positive, kakabahan sila. Ito yung realidad, no? Nung pandemic. Ang buhay mo in a one click, diba? Tunas ka. Ang minute or a day, hindi lamang sa virus. Ang buhay mo, in a one click, tudas ka. Ang minute or day, hindi lamang sa virus, minsan, aksidente, no? Walang kinikilalang edad o sitwasyon ang kamatayan. Ito ang realidad. No? Ito ang realidad. Ibig sabihin, dapat lagi tayong handa pag dumating ang kamatayan, pagkakataong ito. And you know what? There is no amount of wealth or fame or power can help you when your time comes. Merong napakayaman dito no, sa Pilipinas, namatay ang anak. Akalain ba niya? Hindi. Diba? Kinakailangan nating malaman ngayon na walang anumang kayamanan, walang anumang kapangyarihan, walang anumang pagkakilala ang tutulong sa atin pag dumating ang panahon na ang buhay natin ay mawawala na. Kaya, ang sabi ng Biblia, what is your life? What does the Bible tells us? According to James 4:14, your life is short. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanishes away. Ito ay parang bula, no? That appeareth a little time and then vanishes away. Diba, nung ang mga bata ngayon, hindi ko lang alam noon, hindi ko pa naabutan. Ito yung mga bubbles, di ba naglalaro tayo ng mga bubbles? Di ba napakaganda noon, mga kulay, di ba? Nagpapalipad, no? Pero, tumatagal ba? Hindi. In a seconds, nawawala yun. No, yan po ang buhay ng tao. Ano ang buhay natin? Ang sabi ng Bible, yan ay parang bula na nandyan for a while, subalit nawawala din. Minsan pwedeng sinasabi mong aabot ako ng 100 years at palagay natin nga mahaba na yung isang daang taon, di ba?
Pero meron din mga tao ayaw din umabot ng 100 years. Bakit? Kasi you're not strong anymore. You see, ang daming mga tao ngayon, 80 years old pa lang, hindi na makakalakad. Ako nga, 55 years old, mukhang nahihirapan na ako minsan maglakad eh. Maraming mga tao na pagod na sa buhay, pero ayaw pang mamatay. Yan po ang sinasabi ng Bible, your life is short. You might even reach 100 years old, still your life is short, comparing it to eternity. Eternity is forever. Tapos po ng buhay natin ito, magsisimula ang eternity sa iyo. Paghandaan natin yung eternity, hindi yung buhay na ito while we are preparing for this life. Preparing this life means nag-aaral ka, nakakatapos ka, may ambisyon ka, may plano ka sa buhay. Gusto mong yumaman lahat ng mga bagay na ito. Lahat ng iniisip mo, parang para lang sa buhay na ito. But what about your existence hereafter? What about the eternity that will come before you after you live this life? Kaya ang sabi sa Bible, your life is short. No? Yun ang number 1 kanina, di ba yun? Your life is short. Number 2, it is useless to boast of tomorrow. Sa Proverbs 27:1. Walang kwenta ang magyabang sa kinabukasan. Useless to say, bukas ikita ako ng maraming pera. No? Useless to say, ito ang gagawin ko. Although may plano ka, wala namang humahadlang sa mga plano natin sa buhay. No? Sa buhay mo, but please take note. While you plan for your life tomorrow, you better realize that you can lose that life even today. Parang negosyo di ba? Mag-negosyo, nag-i-invest ka, di ba? Mag-i-invest ka, no? Pero, hindi mo lang iniisip na kikita ka, di ba? Ang iniisip mo rin, malulugi ka, no? Maganda kung kikita ka, di ba? Eh kung malugi ka, no? Will you blame your business partner for that? No, you cannot. Because in business, that happens. No? Negosyo yan ba? Pero ang buhay, even if we plan our life, no, we must prepare for what will happen in our lives after this life. No? So, number 3, your fame and glory, if you think you have any short lived, no? Yung power mo, kayamanan mo, palagay mo, meron ka, short lived lang yan. No? In 1 Peter 1, verse 24 to 25, for all flesh is like grass, and all the glory of man is the flower of grass. No? The grass weareth at the flower, there falleth away. So, ang buhay po, kapangyarihan, ang kayamanan, o ang pagkakakilala ay itinutulad sa isang damo. Makikita mo, iba't ibang klase ng damo, di ba? Makikita mo iba't ibang klase ng damo. Minsan ay maganda pang damo. Pero anong ginagawa mo sa damo? Di ba inaapakan? Anong, hindi mo nilalagay ang grass sa iyong pedestal, no? Di ba? Hindi mo bibigay siya kung saan-saan na maganda, na lugar, no? Kasi damo yan di ba? Kahit napakagandang damo pa, no? Hindi mo nilalagay kung saan-saan sa bahay mo. Kasi tatapakan yan, damo yan, tatapakan mo. Alam mo, kahit gaano pa mayamang tao, may tatapak din sa'yo. Kahit gaano kakapangyarihang tao, may tatapak din sa'yo. Example, ang artista, ang artista, no, ngayon, namamayagpag siya, 18 years old, maganda siya, no? Sikat siya, di ba? Pero, pagdating ng 35, laos na yan kasi hindi ka napapansinin. Bakit? Kasi meron ng kapalit meron ng 18 years old na mas bata, napapalit sa'yo. Matatabunan ka na. Mawawala ka na sa sirkulasyon. Yan po ang sinasabi sa 1 Peter 1 verse 24 to 25. Your fame and glory, if you think you have any, is short-lived. Maiksi lang. Huwag po natin ipagyayabang. Kayamanan natin, no? Sapagkat hindi ko matagal yan.
Especially kung nagsusugal ka, walang nananalo sa sugal, di ba? Minsan, nananalo ka sa loto, sabi mo, bakit ako nananalo sa loto? 100 million, di ba? Bakit siya nanalo, no? Kasi, ang 100, sapagkat, no, ang milyon na tumaya, natalo para manalo ka, no? Maiksi lamang, no? Short view. Number 4, realize and know that there is God. Kailangan yan, malaman mo. No? Kailangan makita mo at malaman mo na may Diyos. Lahat tayo ay paniniwala sa Diyos, di ba? May paniniwala tayo lahat sa Diyos. Pero alam niyo ba, mga kapatid, merong klase ng paniniwala na wala, no? Na walang kaalaman, pero merong paniniwala na merong kaalaman at merong pagtanggap, no? Sa Psalm 46:10, be still and know that I am God. I will be exalted among the heaven. I will be exalted in the earth. No, be still, be quiet, or keep your mouth shut. There is God. No, why? Because a lot of people, poor man siya, mayaman man siya, nabubuhay sa mundong ito na hindi kinikilala na may Diyos. No? Kailan mong naalala may Diyos? Pag minamalas ka sa buhay, kailan mo lang kinikilala may Diyos? Pag may sakit ka na pwede ka nang mamatay at sasabihin mo, Diyos ko. Kailan mo kinikilala may Diyos? Pag meron ng masamang nangyari sa buhay mo. Pero when everything is okay, na lahat ay okay lang, walang nangyayaring masama, hindi mo kinikilala may Diyos. Example, yung mga lasenggo, di ba? Kinikilala bang may Diyos? Umiinom ng alak araw-araw, naglalasing araw-araw, kinikilala bang may Diyos? Araw-araw? Hindi. Pero pag nasikip na yung na siya ng dahilan ng alak, pag nawala na yung tama niya, no? Kinikilala may Diyos. Yung nagsusugal, habang nagsusugal siya, nag-i-enjoy siya, no? Kinikilala bang may Diyos? Wala. Pero pag natalo siya, at wala na siya, walang-wala na siya, sa kanya sasabihin, Diyos ko. No? Yung mga mahilig sa pleasure, yung mga mahilig sa enjoyment, yung mga mahilig sa mga bagay na makamundo, inilala ba nila ang Diyos araw-araw? Hindi. Pag meron nangyari na, saka mo sasabihin na may Diyos. Kaya ito po ang sabi ng Bible, maging quiet ka muna. Be still and know that I am God. Dapat, ang dapat natin pagkakilala sa Diyos? No? The God is love. John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Hindi lang may Diyos. No? Kundi merong Diyos na iniibig tayo. Usually sa mga tao, na akala sa Diyos, laging may hawak na pamalo, di ba? No? Pag nagkamali ka, tayo palo agad. Hindi ganyan ang ating Diyos. Ang Diyos ng Biblia ay Diyos ng pag-ibig. God in His love has been communicating with us. Dahil sa kanyang pag-ibig, ang Diyos na pag-communicate sa atin. Nakikinig ba tayo? Minsan hindi. Ang ating pinakikinggan, ang ating mga sarili, ang ating pinakikinggan, ang mga taong nagsasabi sa atin. No? We're not listening to God. We would listen more to what we see on television, no? Then we listen, than we listen to God. Bago pandemic, puno ang mga sinihan, puno ang mga nightclub, puno ang mga pleasure, diba? Ang church, puno ba? Imbitahin mo ang tao sa birthday mo, pupunta yan. Pero imbitahin mo sa church, pupunta ba yan? Imbitahin mo ang tao sapagkat meron kang ibibigay sa kanya. Pupunta yun. Imbitahin mo siya para makinig ng salita ng Diyos. Pupunta ba yan? Hindi. Alam nyo,
itong Bibliyang ito ang pinaka-popular na aklat. Pero itong Bibliyang ito ang pinaka-unpopular sa tao. Bakit? Hindi mo naman binabasa. Minsan nagte-text ka, araw-araw, nagte-text ka, pero ang Biblia hindi mo binabasa araw-araw. Sana gawin natin una at mahalaga ang Biblia. Hindi cellphone, TV, hindi pera, kahit ano, dahil ang Biblia ang hahatol sa atin pagdating ng panahon. God in His love has been communicating with us through His Son, Jesus, and His Word. Dalawang bagay sa pamamagitan ng kanyang anak at sa pamamagitan ng kanyang salita. No? In Hebrews chapter 1, verse 1 to 3, God who at sundry times and in diverse manners spoke in time past unto the fathers by the prophets, and in this last day spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the world. No? Mga huling araw, ikipag-usap sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. In 1 Peter 1 verse 24, for all flesh is as grass, all the glory of man as the flower grass. The grass wherewith the flowers thereof falleth away. No? Kinukumpara ito sa salita ng Diyos. Kinukumpare ang kayamanan, no? Kinukumpara ang glory mo, fame mo, kinukumpare ang lahat ng bagay na maganda sa iyo sa salita ng Diyos. In 1 Peter 1 verse 25, but the word of the Lord endureth forever. This is the word which by the gospel is preached unto you. Ang salita ng Diyos ay nananatili. Ang salita ng Panginoon mula pa nung kay Adan at Eva ba, di ba? Sila pa yung nilalang. Nandyan na, no, napakaraming ng tao ang namatay. Pero ang kanyang salita nandito hanggang ngayon. No? Pinakausap tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Ito pa ang tanong, ano ang ginagawa ng Diyos sa atin? God in His love has been communicating with us through His Son, Jesus Christ, His Word. Ito ang tanong, what did the Son do? In Hebrews 1 verse 3, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. Binigay ng Diyos sa Kanya lahat ng kapangyarihan, binigay ng Panginoong Jesus ang lahat ng bagay sa mundong ito. Pero pagkatapos niya, siya ay nagpunta sa lupa upang namatay sa krus ng Kalbaryo. Para kanino? Para sa iyo at para sa akin. Ibinuhos ang kanyang dugo para kanino? Para sa iyo at para sa akin. Nagpakasakit at nagpakahirap para kanino? Para sa iyo at para din sa akin. Yan ang ginawa ng ating Panginoon. Ngayon, ito pa ang tanong. In what does His Word say? Anong sinasabi ng kanyang salita? In Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith, who, for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Walang ibang mensahe ang salita ng Diyos, kundi ang Panginoong Jesucristo. Anong sabi? Looking into Jesus. Nais mong maging handa ang buhay mo. No? Nais mo na kahit naiksi ang buhay mo. Ngayon, nakapaghanda ka pagkatapos ng buhay mo. Anong sabi? Tumingin ka sa Panginoon. Bakit? Sapagkat siyang gumawa, siyang tumapos ng ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay hindi natin ginawa. Ang ating pananampalataya ay hindi binigay ng reliyon, ang
ating pananampalataya hindi binigay ng simbahan. Ang ating pananampalataya hindi nanggagaling sa ating sarili. Ang tunay na pananampalataya ay nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo, nanggaling sa Kanyang salita. Kaya kung hindi kayo nagbabasa ng Bible, no, at hindi nyo nalalaman ang mga bagay na ito, kahit na iniisip mo na may pananampalataya ka at may paniniwala ka, hindi tama ang paniniwala mo. Hindi tama ang pananampalataya mo sapagkat ang tunay, no, at tamang pananampalataya ay ang sinasabi ng salita ng Diyos. Maraming salamat. Umaga sa mahaba kong topic na why meron kayo napulot. Amen. In Jesus' name, amen. Thank you, brothers and sisters. Sino munang mauna?